So ayan mga master, good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. So nandito na naman tayo para sa isa na namang panibagong episode and vlog tutorial to. Maggagawa tayo ng motor. Ang motor natin is yung RS200 Bajaj, Kawasaki Bajaj RS200. Kasi wala akong makitang tutorial sa YouTube or Facebook ng ganitong issue, no? Paano mag-fix nito. So, yung motor ko po is merong error ito. Pakita ko sa inyo kung ano yung error natin. So, bubuksan ko yung para yung iba matuto rin magbasa ng error. So, ito yung panel natin, no? So, ito yung check engine. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nagbi-blink yan. Ayan. So, meron siyang dalawang blink. Isang long, isang short. So, ibig sabihin yan, yung long is equivalent to 10. Tapos, yung short is equivalent to 1. So, yan po ay error 11. So, yun. Explain ko lang sa inyo kung ano yung error 11, mga master. Ang error 11 is dito yan sa may, ECU, sa throttle body, no? So, wala akong makitang tutorial paano gawin yung error 11 na yan. Pero pag kayo po nagkaroon ng error 11, huwag kayong matakot kasi pwede nyo pang ibiyahe yan kahit long ride. So, ito kasi, kahit naka-error 11 ako, binahe ko siya ng Bicol. Nag-ride pa rin ako. Ang magiging downside lang kapag merong error 11 is yung yung motor mo minsan namamatay siya, no? Pag naka-idle, namamatay. Tapos kahit mainit na yung makina, no, namamatay. Tapos kapag patagal siya naka-idle na merong check engine error 11, hindi yung throttle niya is hindi mo mapipiga ng ganun, parang putol-putol. So, yun yung yun yung problema niya. Ngayon naman, pag umandar naman siya, tuloy-tuloy na siyang umaandar, naka-check engine lang siya ng steady. So, yun yung mga sign nun, no? Meaning, ibig sabihin, nagbibigay ng signal yung ECU na yung motor mo is merong problema. So, yun na nga, check engine error 11. Pero, pwede mo pang ibiyahe yung check engine error 11 na yan, no? Kahit long ride, pwede yan. Isa pa sa magiging downside ng error 11 is dahil sa walang magkocontrol ng minor, mga master, medyo lalakas ka ng konti sa gasolina. And magkakaroon ng deceleration. So, ibig sabihin, hindi masyadong magiging responsive yung motor mo. Pero, hindi naman ramdam na todo. Pero, makakatakbo ko pa rin na mabilis. Kaya pa nga nag-130, 140 pa rin kahit pa paano, no? Pero nabawasan rin kumbaga yung response ng engine, no? Kasi nga meron siyang error. So ngayon aayusin natin tong motor natin. Ayan, babaklasin muna natin yung mga fairings, tapos papalitan natin ng piyesa. Papakita ko sa inyo kung nasaan yung error 11 na yan. Okay? Kasi ang daming naghahanap ng error 11, kung ano ba talaga yung error 11. So eto, papakita ko na sa inyo. Okay? So, baklas muna tayo mga master. Ayan mga master, ang tanong kung kaya pa bang paandarin yung error check engine yan. Check engine 11 yan. Kaya pa yan. Tignan mo. Under pa rin yan. Under pa yan mga master. Kaso nga lang, kailangan lagi ka nakapiga sa gasolina. Pero bumabalik naman siya sa normal, no? Pero pag bagong under, mamamatay yan ng ganito pag inano mo yung gasolina. Yan yung common issue yan, no? Pag pinatay mo yung gasolina, under yan, ay mamamatay. Pero pwede mong ibiyahe na malayo yan, walang problema dyan. Gas consumption lang ang madadagdag sa'yo. So sa akin, ang gas consumption ko nag plus 7 kilometers. So medyo plus 7, minus 7 kilometers pala. So, pag pinatakbo mo na yan, mag-steady na yung check engine yan, no? Kumbaga, pag nag-moving na yung makina, mag-steady yung check engine yan.
Ayan. So, ganyan lang ang minor niya mamamatay. Okay? So, pipix na natin yan mga master. So, okay na ba? So, yan mga master. Ano ko lang. Turo ko na rin sa inyo. Paano nasisira itong error 11 na to. Meron ba tong sign? Meron ba siyang mga sintomas para malaman mo kung masisira na ba o ano, malapit na masira? Wala. Wala tong sintomas paano masira. Ano na lang to, biglaan. So, makikita mo naman magkakaroon na lang ng check engine 11 yan. So, basta, pag nagbago-bago na yung ano mo, yung minor mo, yun na yun. Taas baba, taas baba. Wala siyang sintomas. So, talagang ano lang, biglaan lang din siya masisira. Pala, pinabaklas ko pala yung mga pairings. Madali lang ayusin to, no? Pwede mong ayusin kahit ikaw lang mag-isa. Basta meron ka lang mga proper tools. Ito lang tatanggalin natin yung gas tank cover. Ano mga nalaglag. Baklasan na tayo mga master. Baklas tangke. Tanggalin natin yung tangke. Ayan, baklasin natin. Kasi hindi natin ma-access yung throttle body kapag hindi tinanggal yung tangke. Okay. So, pagkatanggal mo ng tangke, tatanggalin mo yung mga dito, yung mga wire na nakakabit. Yun. Dali lang naman tanggalin to. Mga socket. Tapos, ito pa. Ingat kayo sa pagtanggal nito. Meron tayong tatanggalin dito yung sa para makita nyo. Kita nyo ba? Yung sa fuel pump. Dami ko pang gasolina. Ito. Bagong palit. Yan, kailangan medyo maingat kayo dyan kasi baka mabali. Dali lang naman yan. Ano mo lang to. Press mo kabilaan, tapos dahan-dahan yung hugot. Medyo matigas bago kasi. Yan, nahuhugot lang yan. Okay, yan. All goods na. Pabilis lang ito mga master. Huwag kayo magpapa-scam sa mga so-called. Ano ba to? Kalat. Madali lang gawin to Basta meron ka lang tamang tools. Magagawa mo yan. Okay. Second, na aalisin natin is itong air filter. So, remove mo yung air filter. Magpapalit na rin ako ng air filter. Kasi sobrang dumi na ng air filter ko. At pag natanggal mo na yan, mga master, accessible na yung natin. Ito nga pa rin yung air filter ko. Binutasan ko na. Wala na yan. Palitan na yan. Papalitan na rin natin yan. So, meron naman tayong bago dyan. Replacement na lang. Replace ng air filter. Okay. Next. Asa na yung star tool ko? Meron akong star Star tools. Naku, nawawala yun. So, kailangan mo ng star. Yung ganitong tools, Ito. Hindi siya, hindi siya Allen. Okay, so ito po ang papalitan natin mga master. Itong pyesa na to. Ang tawag dito is stepper motor. Yan. Siya yung responsible para sa minor. Pagtaas at pagbaba ng minor. Okay, so trivia. Actually, nasisira yung stepper motor na yan. Nasisira yan between
30,000 to 40,000 kilometers, no? Milyahe. Nasisira na yan. Pero ako, good news sa akin mga master, inabot siya ng 110,000 bago siya masira. So sulit na rin yung pyesa, no? Ayan. So papalitan na natin ngayon yan. Meron na tayong bagong in-order. Pero first, babaklasin natin yan. So ganito yung pagbaklas niyan. Kailangan meron ka nitong star na na para siyang allen pero star siya. Kasi yan lang yung tools na pwede dyan. Hindi pwedeng hula-hula. Huwag yung sisikwatin, no? So yan, teka lang. Ito. Meron yan dyan allen. Para siyang allen pero star lang siya, no? Ito. Pero tanggalin muna natin tong cover na to. Ito mahirap tanggalin to. Ingat kayo sa pagtanggal nito kasi pag ito nasira, yan. So tanggalin mo yan. So access na to. Itong na to. Ngayon, ito yung star. Ay, hindi pala to. Ito pala. Number, tingnan natin yung number niya ng star niya is 25. Oh. CRBT 25. So 25, number 25. Yan. So number 25 siya. Okay, good. Pero maganda bumili na rin kayo ng isang set nito para hindi na kayo manghula. Pero sigurado 25 ang number mo. Ayan. So pag natanggal mo na yan, wala masyadong hindi masyadong complicated ang pag-ayos nito. Hugutin mo lang dahan-dahan. Okay. So pag nahugot mo na yan, ayaw Ayan, yan lang. So sa akin, kaya siya ganyan mga master, yung mga pansin nyo, hindi na bumabalik yung Dapat yan kasi nakaganito yan nakalubog yan. So medyo lubog yan. So ito, talagang sagad na siya, pababa. No? So palitan na to. Meron tayong ipapalit na bago. Ay, pakita ko sa inyo yung pyesa. Dapat original din. Ito yung bagong Ito yung bagong pyesa, no? Genuine yan mga master. GD611206 genuine parts. Okay, so ito. Compare natin yung sira sa ayos para makita nyo rin, no? Kailangan huwag kayong bibili ng mga replacement. Dapat bago lahat. O kaya legit. Ayan. Tingnan nyo mga master. Yung pagkakaiba ng ayos sa sira. Diba? Kita nyo sobrang sobrang walwal na to. Wala na. Ito nakalubog pa, maayos pa. No? So yan. Kita nyo? Ito yung bago. Ito yung luma. At kung papapansin nyo, tingnan nyo yung itsura. Ang lubog. Ang taas na, diba? Ang taas ng clearance. So lubog na. Okay. So yan ang papalitan natin. Basic lang to mga master. Master yung stepper. Ikakabit na natin yung stepper motor. Ayan, ito yung bago. Ngayon, trivia ulit. Ano ba ang laman nitong stepper motor na to mga master? Ang laman nito mga coil. So coil, yung mga wire na So bakit nasisira yun? Nasisira yun over time due to heat. No, sobrang init. So nasisira yung yung mga coil doon, no? So yun ang ang dahilan kung bakit nasisira ang stepper motor. Dahil yan sa sobrang init, no? Tsaka yung ng kuryente. Okay? So yun lang ang dahilan niyan kung bakit nasisira yan. So ngayon ikakabit na natin. Yan. Kabit na natin mga master. Okay. So yan. Dali lang pagkabit, di ba? Madali, medyo lang yung pagbaklas, medyo mahirap ng konti. Pero
Madali lang ayusin. Kaysa pupunta ka pa ng mga punta ka pa ng motorcycle shop. Basta tandaan nyo yung error 11 na yan. Wala nang ibang problema yan. Maliban dito mga master, yan lang talaga. At walang ano yan ulitin ko, walang senyales. Pag nasira yan, biglaan yan. Okay? Basta pag tumaas baba na yung minor mo, alam mo na yan, pasira na yan, no? Sa akin, wasak na yung stepper motor. Binahe ko ba naman ng long ride Ayan. So, all goods na. Yun lang. Ganun lang pagkabit. At tandaan nyo, ito yung luma. Makikita nyo yan. Basta pag pasira na yan, pag binuksan nyo to, nakaangat na yan, no? Nakaganyan na. Hindi siya nakalubog. Si motor yan, umaandar yan. Umiikot yan Umiikot, bumababa. Bababa, tataas. So, ito, walwal na. Angat na. Okay. So, magpapalit na rin tayo ng bagong air filter para makahinga ng maayos yung motor natin. Ay, baliktad. Ayan. So, bagong air filter. Okay na. All goods na. Ibabalik na natin lahat mga master. Tapos mamaya, reset na lang tayo, no? So, yan. Okay na. Meron tayong fresh na air filter. Bago ng stepper motor natin. Pwede na tayong makatakbo ng maayos. Dati, ganun pa rin, no? Ibabalik natin na maayos yung sa gasolina. Nakita niyo naman paano pagtanggal, di ba? Ganun din, pagbalik, ipipress mo lang din. Make sure lang na hindi siya naiipit, no? Hindi naiipit yung yung mga hose. Kasi pag naipit yung hose, baka magka-problema sa properly placed na. Okay, double check natin yung ilalim. So, pag na-double check mo na, saka mo na ikabit yung mga wire. All goods. So, pwede na natin i-start yan. Okay na. So, i-reset lang natin yan. Automatic yan. Pag nag-start ka, mataas pa rin yung yung minor niyan. Mataas pa rin yung minor. Titingnan natin kung mataas pa. So, i-reset lang natin yan. Pero unti-unti, babalik sa dati yan. So, ito mga master. Wala na yung check engine, wala na yung check engine error 11. Natanggal na. So, meron na lang tayong tawag ito, check engine. Pero wala nang kaso yan, kaya nang reset yan. Balik na sa dati yung minor niya. At hindi na siya namamatay. Hindi na siya namamatay. No? Pero yan, tatanggalin natin yan. Reset lang natin yan. Pwedeng buksan natin yung tanke kasi gas tank pressure lang yan. No? Problema kasi dito sa tanke ko medyo singaw na So, normal na meron ganyan. Pero kaya natin tanggalin yan. Re-reset ko lang yan. Mamaya. So, wala na siyang check engine error 11. Okay na. Diba? Patay natin. Bubuksan natin. Buksan natin. May makikita pa tayong check engine dyan, error 11. So, wala na. Hindi na nagbi-blink. Ito yung check engine. So, success mga master. Ito talaga yung palitan, no? Sa check engine error 11. Okay, so, na-fix na natin. Yung steadying check engine na lang tatanggalin natin. Pero, mawawala yan. Itakbo ko lang yan Buksan ko lang yung tuntang ko. Madali lang naman yan.
So, balik na sa dati mga master. Balik na natin yung mga dapat natin ibalik. Kaya. May check engine pa yan. So, i-reset na natin yung check engine. Ganito lang pag-reset niya. No? Off mo siya. On mo siya. Tapos, buksan mo lang yung, yung tangke. Kasi pressure lang sa tangke yan. So, bukas yung tangke. Tapos, i-on natin. Ayan. Tapos, pandarin natin. No? Pandarin natin. Ayun. Okay na. All goods na. So, wala na yung check engine error 11. Wala na rin yung check engine. Na-reset natin. Babalikan natin yung top. Okay. So, yun mga master. All goods na. I-fix na natin. So, ganyan lang po ang pag-ayos ng check engine error 11 at saka check engine mismo. Okay? So, hindi na siya namamatay. Stable na yung kanyang minor, nasa 1,500, which is good yan mga master. Okay? Stable. So, yan lang mga master. Sana meron kayo natutunan dyan sa sa vlog natin ngayong araw na ito, no? Sa mga merong RS200 dyan, ganyan lang pag-ayos ng check engine error 11. Ayan, so all goods na naman. At swerte ako kasi inaabot ng 100,000 yung stepper motor natin. So, ang aayusin na lang natin dito. Wala na actually wala na tayong problema. So yun lang, mag-aabang na naman tayo ng mga susunod na sira, pero so far confident naman ako na hindi basta-basta masisira itong motor na to kasi sobrang tibay ng ng motor na to. Imagine mo 100,000, ngayon pa lang siya nanghingi ng sira ng stepper motor. Ngayon pa lang bumigay yung stepper motor niya. Yung fuel filter nito hindi ko pa napapalitan for 100,000, pero meron na akong naka-ready. Meron na akong pyesa na naka-ready just in case na magkaroon ng problema. So hindi ko pa siya mapapalitan ng fuel filter ngayon kasi nga puno pa yung tangke ko, so wala akong pagsasalinan. So siguro sa mga susunod na araw papalitan ko na rin yan. I-empty ko lang muna yung tangke para madaling ayusin. Okay? Kasi kung bibili ka ng bagong fuel pump, nagkakahalaga yun ng 11,000. So sobrang mahal. Kaya papalitan lang muna natin yung fuel filter na. Okay, so yun lang mga master. Maraming salamat sa inyo lahat. Sana meron kayo natutunan sa ating vlog ngayong araw na to. Maiksi lang to pero maraming makaka-relate nito, no? Lalong-lalo na din sa mga mahilig mag-DIY. Yan lang yung gagawin nyo. Napaka-basic. Hindi nyo na kailangan idalhin sa mga mechanic o sa motor shop. Basta alam nyo lang kung saan yung error. Okay na yung mga master, no? All goods na yun. Tandaan nyo lang lagi yung mga proper step. Kanina nagkamali ako. Pero okay lang yun kasi pwede mo naman i-reset yung stepper motor by disconnecting the positive or negative dun sa battery. Tapos paandarin mo lang. Babalik na sa dati yun. Walang problema dun. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. At kita-kits sa mga susunod na episode. Bye-bye. Oops.
Ayan. No more check engine. No more check engine 11. Minor niya, stable na siya at 1,600 or 1,500 RPM. All goods. Alright.